Ibinabalik ang kwento sa nakaraan ni Robin na tanging nag-iisang nakaligtas sa mga scholar mula sa Ohara na nag-aaral tungkol sa mga poneglyph na pinagbabawal ng pamahalaan. Naalala rin na noon ay pinagbintangan pa si Robin na siya ang nagpasabog ng evacuation ship na ipinadala para sa mga mamamayan ng Ohara at pinasabog niya rin daw ang ilan sa Navy ship. Binigyan ng 79 million bounty si Robin dahil sa mga kasinungalingang ito pero ang totoo ay nais lang siyang patayin ng mga namumuno sa world government upang tuluyan ng mabura ang mga pag-aaral na ginawa sa poneglyph. Nagpasalamat si Robin sa matandang tumulong sa kanya pero nais lang pala siyang isumbong nito sa mga tuta ng world government para makuha ang pabuya. Napatakbo na lang ang batang walang muwang at nagpatuloy ang buhay niya na palaging tinutugis dahil sa napakalaking halaga na nakapatong sa kanyang ulo. Nanatili siyang palaboy at walang makain at kinatatakutan din siya ng mga tao dahil sa kasinungalingan ng pamahalaan na isa siya sa mga demonyong scholar na ginagamit ang mga poneglyph sa pagpaplano na wasakin ang mundo. Ngunit nanaig sa kanya ang pag-ibig ng ina na kailangan niya daw mabuhay. Naalala din niya ang pagtataya ni Saul ng buhay at ang bili nitong tumawa lang siya pag nalulungkot. Nagbabalik ang kwento sa kasalukuyan kung saan nakasakay sila sa rainbow ng mga giant at natakot sila na mag-slide ang ship ng mabilis hanggang sa makarating sila sa Sea of Clouds ang gitnang bahagi ng Elbaf. Natuwa si Robin sa nakita dahil sabik ang iba pang mga giant na nandoon sa kanilang pagdating. Saka dumating ang lumilipad na bangka na sinasakyan ng mga crew ni Hyrule kung nasaan din ang barko ng Straw Hat. Nabighani sila Frankie at Lilith sa kaharian ng mga giant. At mula sa bangka ay nakita nilang kumakaway sila Luffy. Dinala sila ni Gerd kay Hyrule upang makipagkamistahan sa mga kasamang giant. Nagpasalamat din si Robin kay Gerd at nasabik si Nami na makita ang bago niyang buhok. Pinakilala ni Hyrule na ito ang kanyang crew ng New Giant Pirates at nakapailalim sila sa Straw Hat Pirates kaya pinarusahan nila si Road na ginawang bihag sila Luffy. Natuwa si Hyrule sa balita na tinalo nila si Big Mom sa Land of Wano. Sinabi ng mga giant na noon ay kaibigan ng mga giant si Big Mom pero may nagawa itong di katanggap-tanggap sa Elbaf. Giit nila Dory at Bragi na mamaya na sila magkwentuhan dahil dapat muna nilang ipagdiwang ang kanilang pagbabalik na ikinatuwa ng lahat. Nasa palad sila ni Hyrule habang pinupuri ng iba pang mga giant. Excited na sana silang mag-party kasama ng mga giant nang tinawag ni Robin ang captain. Sumakay sila sa bangka kasama si Gerd dahil sinamahan muna nila si Robin na makita ang library na nais ipakita ni Saul. Giit ni Robin na kaya niya nang mag-isa pero sinabi ng captain na tungkulin niyang tulungan ang kanyang crew. Naalala nila ang dalawang giant captain na sinabing isama daw nila sa Saul sa party. Naisip ni Usopp na nag-aaral din pala ang mga mandirigma. At sinabi ni Gerd na si Mr. Saul ang nagtuturo ng history sa mga batang giant. Napalipad si Lilith at natuwa din ang mga kasama dahil sa paghanga sa napakalaking puno na naka-arko na tila nagsilbing pinto patungo sa susunod na nayon. Kalaunan ay nakarating na sila sabi ni Gerd. At sa kanila nakita ang napakagandang karagatan na isa palang spring ng mga giant. At ang malapit na falls ang tanging nagsisilbing pinagmumulan ng mga alon. Bumaba sila sa magandang beach at sinabi ni Gerd na ang pakay nilang Owl Library ay nasa ibabaw ng giant spring. Nasabik si Luffy na magtungo ngunit pinigilan siya ni Nami dahil reunion ito nila Robin at Saul kaya nakakaramdam ng excitement si Robin. Ngunit isang giant ang humihingi ng tulong dahil natumba daw si Mr. Saul at di na gumagalaw na kanilang ipinag-alala. Di inaasahan ng mga kaibigan na ganito ang madadatnan nila sa masaya sanang reunion kaya sinabi ni Usopp na si Chopper na daw ang bahala. Itinuro ng giant ang kinaroroonan ni Saul samantalang natulala si Robin dahil naalala niya ang kanyang kabataan noong unang beses niyang makita si Saul at sinabing alam niyang nasa maayos itong kalagayan. Unti-unti siyang naglakad patungo kay Saul at tila nagbalik ang kanyang kabataan. At habang lumalapit ay nakikita niya ang mukha nito na ito nga ang mabait na giant na nagligtas sa kanya noon. Ngunit biglang gumising si Saul dahil nais lang pala nitong gulatin si Robin na isang bata pa rin ang tingin niya sa ngayon kahit maraming taon na ang lumipas. Makikita ang tuwa sa mga mata ni Saul dahil nagkita silang muli pero namangha din siya sa pagbabago nito. Napansin naman ni Robin ang naputol nitong paa na alam niyang siya ang dahilan. Sa paglipas ng panahon ay di pa rin nagbabago ang nakakatuwang tawa ni Saul na ikinatuwa ng dalaga. At upang makita ni Saul ang mukha ni Robin ay umakyat ito sa malaki niyang kamay at di na napigilan ni Saul ang pag-iyak dahil nakikita niya kay Robin ang mga magagandang mata ng ina nitong si Olvia. Giit ni Saul na mula sa broadcast ni Vegapunk ay pinaalala nito sa buong mundo ang tunay na natuklasan ng mga scholar sa Ohara kaya umaasa siya na magkakaroon ng pagbabago. Naalala naman ni Robin na sinabi rin ng ina na hindi pa nawawala ang pag-asa sa hinaharap. Saka hinawakan ni Robin ang frostbite na nakuha ni Saul sa pagligtas sa kanya mula kay Aokiji.
Nagyelo noon si Saul at nahulog sa dagat pero dahil daw sa apoy mula sa Buster Call ay natunaw ang yelo kaya siya nakaahon at nakaligtas. Gayunpaman ay naiinis daw siyang marinig ang mga sinasabing kasinungalingan ng mga tao tungkol kay Robin. Pero si Robin ay ayaw daw munang pag-usapan ng mga malulungkot na bagay. At sinabing batiin na lang siya ni Saul dahil sa kabila ng mga pagtugis ng world government ay buhay pa rin siya hanggang ngayon at napatawa na lang si Saul sa siya niyakap nito at nais iparamdam ang pagmamahal ng isang ama dahil masakit daw sa kanyang isipin na tinugis ng buong mundo ang isang bata ngunit proud siyang nakaligtas ito. Naalala nila ang nakaraan noong naganap ang Buster Call kung saan nag-advise siyang kailangan lang magpatuloy ni Robin dahil balang araw ay makakakilala siya ng mga mabubuting kaibigan. At ito na ngayon ang tahanan niyang Straw Hat Pirates, kaya di na napigil ang pagtulo ng luha ng dalawa dahil ngayon lang sila muling nagkita sa loob ng mahabang 22 years at pinagmamasdan sila ng mga kaibigan. Nagtungo ang Straw Hat Captain kay Saul at umakto ng parang Viking saka nagpasalamat sa pagtulong nito noon kay Robin. Formal namang ipinakilala ni Robin ang kanyang captain sa natuwang Saul at sinabing kilala niya na ito dahil sikat daw si Luffy at alam niya kung gaano kalakas ang mga may titulo ng Emperor of the Sea at mapapansin na napangiti si Robin dahil ito ang mga kaibigan na ipinangako ni Saul na makikilala ni Robin. Saka ipinangako ng lahat na poprotektahan nila ang archaeologist ng Straw Hat Pirates kaya naisip ni Saul na nasa mabuting mga kamay si Robin. Formal din na nagpasalamat ang Giant sa mga kaibigan ni Robin. Saka lumipad si Lilith na parang nakita ang matalik na kaibigan pero di siya makilala ni Saul kaya ipinakilala ang sarili na siya si Vegapunk. Dinala ni Jinbei ang bagay na ipinadala sa kanya ni Vegapunk mula pa sa Egghead. Giit ni Lilith na isa pa niyang clone ang nilalaman nito na ikinamangha ng lahat dahil makikita na nila muli ang matandang scientist. Dagdag ni Lilith na ito talaga ang Vegapunk na nagtungo noon sa Elbaf 20 years ago dahil magtataka daw ang government pag matagal siyang nawala sa lab. Subalit wala umano silang sapat na pasilidad para mailabas ang matandang Vegapunk clone kaya nagpasya si Lilith na doon na lang magtayo ng bagong Vegapunk lab. Nasabik naman si Bonnie na ipaayos ang kanyang ama na ipinangako naman ni Lilith na masaya niya itong gagawin. Ngunit nagtataka si Saul kung ba't isang babae si Vegapunk. Dumating ang mga bata dahil nais na nilang makipaglaro kay Mr. Saul pero tumanggi muna ang kanilang sensei. Sinabi ng assistant na maraming beses silang nagpractice na kunwaring nahimatay si Saul. Sa unang take ay muntik na siyang malunod. Sa pangalawa naman ay sobrang layo ni Angge. At sa pangatlong take ay natapakan naman siya ng assistant. Nagpakilala ang assistant na siya si Angge at siya ang nagbabantay ng Owl Library at pinagmalaki na meron din silang magandang school para sa kabataang Giant. Naantala ang kanilang pag-uusap sa mga sigaw nila Luffy at Usopp na sabik nang makita ang buong lugar. Habang ang mga bata naman ay naglalaro na sa may Giant Spring. Kalaunan ay ipinakita ang buong Walrus School na binuksan daw ni Mr. Saul 20 years ago dahil sa request ng dating hari. Saka sinabi ni Saul na magtungo sila sa mga nais makita ng Straw Hat Crew habang pinapakita niya naman ang mga libro kay Robin. Si Angge ang magta-tour sa school at si Gerd naman ang tour sa paligid. Sumama sila Zoro kay Angge dahil nais daw nilang makita ang school. Pero si Chopper ay mas interesado sa library. Si Sanji naman ay pupunta daw kung saan ang pipiliin ni Nami para maprotektahan niya ito. Pero si Frankie ay nagtataka pa rin sa napakalaking puno na kinatatayuan ng school. Nakipaghabulan sila Luffy sa mga batang Giant na naglalaro. Nang ma-corner sila ay lalaban na sana si Luffy pero natatakot pala ang mga ito sa mga batang babaeng Giant. Kaya napaisip si Zoro kung totoo ba silang mandirigma. Ang iniisip nila Usopp at Zoro ay isang warrior school ang lugar. Pero sinabi ng mga bata na 2026 na kaya di nauso ang pagiging warrior at napaupo sa pagkadismaya si Usopp. May boses silang narinig na di na daw cool ang maging warrior. At di nila ito makita dahil nakatapak na pala sila sa Giant na nagsabi nito na si Miss Ripley na isang biology teacher. Nagtaka si Usopp kung ba't ayaw na nilang maging mandirigma. Kaya sinabi ni Ripley na matagal nang natapos ang pagiging mga barbaro ng mga Giant. At kinwento na din daw ni Saul sa kanya ang tungkol sa Straw Hat. Nang hinayang si Usopp sa nalaman kaya sinabi ni Ripley na si King Harold ang nagsabing mas pipiliin na nila ang kalakalan kaysa patayan. Subalit si King Harold ay pinatay daw ng sariling anak ngunit wala daw tumanggap bilang hari sa anak nito kaya ngayon ay walang namumuno sa kaharian ng Elbaf. Saka pinagkaguluhan pa sila kaya nahulog si Usopp ngunit niligtas naman siya ng isang batang Giant. Curious si Ripley sa Nika form ni Luffy dahil meron daw kamukha nitong warrior sa Elbaf mythology. At niyaya na ng mga bata na maglaro si Miss Ripley. Habang dala sila ni Saul ay kinwento nitong nagpatulong siya kila Hyrodin upang mailigtas nila ang lahat ng libro.
Binuksan ng malaking pinto ng library at pagpasok nila ay biglang nag-react ang libro na hawak ni Robin hanggang sa lumaki ang libro na nakaayon sa mga giant. Saka pinakita ang lahat ng mga libro na nailigtas sa Ohara at lumalaki daw ang lahat ng mga ito pag dinadala sa Owl Library. Di na maitago ang bakas ng saya nang makita na nakaligtas pala ang mga libro na pinaghirapan ng mga scholar at pinrotektahan ng mga buhay nila para lang magising ang mundo sa kasinungalingan ng world government, at si Saul ay labis din ang galak dahil naipakita niya na rin ito kay Robin. Sa ibabang bahagi ng Elbaf ay may kausap si Loki sa Snow Transponder Snail para magpatay ng oras. Parang kaibigan na daw ang tingin ni Loki sa palaging nakakausap sa telepono at ipinangako na kung nandoon lang siya ay winasak niya na ang buong lugar, pero ayaw ng kausap niya na umabot pa doon kaya nagalit si Loki. Dahil kapag may nakatakas daw kahit isa ay tutuklawin ka nito pabalik kaya dapat ay ubusin mo ang kalaban. Nagpasalamat ang kausap dahil nag-aalala daw si Loki sa kanya. Sobrang nainis si Loki dahil ayaw niya nang sinasabihan siyang mabait dahil isa daw siyang warlord, kaya kung makatakas ay tuturuan niya daw ito ng leksyon. Nagkakasiyahan na ang mga giant sa pagbabalik ng mga lumang giant pirates captain. Subalit sa loob ng palasyo ay di nila naramdaman na may malakas na puwersa na nasummon. At mula sa summoning circle ay lumabas ang dalawang malakas na nilalang na ang isa ay kamukha pa ni Shanks.